Kala ko ba parang 'di ba sabi mo marunong ka ba makigdebate? Ngayon tingnan nyo, 'di ba? Simpleng rules lang ng correct thinking and correct reasoning hindi pa ninyo masunod. Kaya nga hindi nakakalusot yung mga ano ninyo. Hindi nakakalusot yung mga argumento ninyo kasi sa correct thinking and correct reasoning, yung mga argumento ninyo ay puro lang panlilin lang. Sang-ayon ba siya sa aking ano kanina? Sang-ayon ka ba doon sa nilatag ko? Hindi ko papakialaman yung sagot mo, ay respeto kita sa sagot mo. Ganun ako mapagbigay sa iyo. Iko-confirm ko lang sa iyo. Sang-ayon ka ba doon sa definition kanina na ang nakalagay doon sa Strong's definition ng yung e-baptistemen, nakalagay doon sa definition niya, baptist. Sang-ayon ka ba doon sa definition na Strong's? Yes or no? Hindi ko sasang-ayunan na argumento pero sasang-ayunan ko yung sinabi ni Strong. Okay. Salamat. Moderator's time? Salamat. Moderator's time? Okay, 1 minute. Okay, continue. Okay. Sang-ayon ako kay strong sa concordance, pero ang hindi ko sasang-ayunan yung mga pag-interpret mo sa ginamit mong strong concordance kasi sa sinabi ng site na yun, pag sinabing baptist, it refers to the minister of the rite of baptism. So, yung e-baptisteme, yung baptistes, it refers to verb po yan, hindi po yan noun. Action word po yan. So, yan po yung sagot. Next question. Okay. So, wala akong interruption ha. Wala akong interruption ha. Kita nyo guys ha. Wala akong interruption. Pinirespeto ko yung sagot niya. Pambibigyan ko sa diyan. Ngayon, next. Salamat po ha. Salamat po sa pag-amin na sang-ayon ka doon na baptist nakalagay. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang pag-amin ko po ay merong qualification. Baka mag-equivocation na naman to eh. Sige, continue, bro. Salamat po sa pagsagot. Yun po ang sabi ko, di ba? Sige. Okay, ito continue. Sang-ayon po ba kayo, sir? Sang-ayon po ba kayo dito sa Catholic Encyclopedia ha? Ayan ha. Catholic Encyclopedia Anabaptist. Ang nakalagay dito yung history and origin, basahin ko. The question is the validity of baptism appears in two great phases in ecclesiastical history. The first controversy raged in the 3rd and 4th century. Sang-ayon ka ba dyan na ang Anabaptist ay nandoon at nakita na 3rd and 4th centuries daw, according daw dito sa inyong Catholic Encyclopedia. Sang-ayon ka ba dyan, yes or no? Sagot, misleading, Mr. Moderator. Mr. Moderator, categorical. Mr. Moderator, misleading. Moderator, ang question. Objection, Mr. Moderator, the question is misleading. Yes. Okay. The question is misleading. So, nag-o-object ako kasi po, ang tema po natin dito is about the Baptist Church. Hindi po yung Anabaptist stand sa 3rd and 4th century. Kasi yung mga Anabaptist sa 3rd and 4th century, hindi po yan sekta. Hindi po yan religion, hindi po yan gaya sila. So, misleading ang question. Okay, Bro James? Yes, counter objection, Bro James? Tinatanong ko lang naman po siya eh. Ang tanong ko lang po sa kanya, Mr. Moderator, pinapa-confirm ko lang ng yes or no lang naman. Tapos babayaan ko na siya kung anong sagot niya. Wala na akong pakialam sa sagot niya. Sa akin lang is confirm ko lang. Sana irespeto naman niya. Okay. Ito po yung ano na lang, bro. Ayun po ba kayo dyan? Regardless kung ano dating sa kanya. Ang tanong ko sa kanya malinaw. Okay, sandali bro, sandali. Excuse me, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Okay, Point of order, Mr. Moderator. We are using here logic. Okay. Lohika ang ginagamit natin dito. Yes, bro. Objection nga. Lohika ang ginagamit natin dito. Lohika ang ginagamit. Correct reasoning ang ginagamit natin dito. Kaya nga yung sagot ko is, ang tanong niya is misleading. Kasi po, yung kino-quote niya na Anabaptist sa 3rd and 4th century, hindi yan sila. At the same time, hindi yan sekta. So, yan ang sinasabi ko, hindi ako sasagot kasi misleading ang question. Okay, ganito na lang bro. Tanong na lang muna natin bro ha. Bro James, yung Anabaptist ba at ang Baptist Church mo ngayon ay iisa lang yan? Yung Anabaptist ba yung pangalan ng church? Ng church mo? Tanong ko lang. Ayoko po. Opo. Sa tanong ko lang muna. Kasi, sige po, sorry. Sige po. Kasi yung ano natin is true church, no? So kapag true church, yung titindigan niya natin, yung simbahan talaga natin. Yung kinaaniban talaga natin. Kasi marami kasing Baptist alam mo yan. Kaya para masagot yan ni Bro RJ, dyan sa Anabaptist, dyan ka ba talaga nabilong yung pangalan ng simbahan mo?
Ang tanong ko po, pinapa-confirm ko lang naman po sa kanya, bro. Lagi. Kasi mag-confirm yan siya, bro, kapag yung simbahan mo is Anabaptist Church. Kasi alam natin marami ang... Okay, sige bro. Regardless po kung ano yung pagkaintindi niya, kasi nga, side ko naman yung magtanong. Ang tanong ko lang, sang-ayon lang ba siya dito sa encyclopedia na yung nakalagay dyan na Anabaptist, nakita na first, and yun lang naman tinatanong ko lang kung Bro RJ, sang-ayon ba siya sang-ayon dyan. or hindi ka sang-ayon? Sang-ayon ka ba dyan? Sang-ayon ka ba or hindi sang-ayon? Mr. Moderator, Yes, ang sagot ko nga kanina Yes, is bro. misleading eh. Misleading ang question. Okay. So, So, ang tanong mo, categorical, ang answer ko is misleading. Hindi ko Okay, sasagutin ang yes or no kasi ang question is Ayun. misleading. Di po, next Okay. question. Mag-aral ka nga ng ano, mag-aral ka nga ng lohika. Okay, next question. Next question? Sige. Sige. Okay. Next question. Yun, next question. 30 seconds, go ahead. Okay. Next kong question. Ganito, no? Saan po ba ang only foundation, Brad, no? Ano? Saan po ba ang only foundation ng church? Sa Palestine o sa Roma lang? Only in Palestine? Foundation is only in Palestine? O foundation is only in Rome? Pili. Okay. Sagot. Kahit na wala sa tema natin ngayon, Sir Mr. Moderator, sasagutin ko yan. Kategorikal Okay. ang tanong. Yes, Mr. Moderator, Okay. kahit na wala sa Yes, yes. tema, kahit na wala sa tema, sasagutin ko yan. Continue, bro. In terms of origin and foundation sa Moderator, Palestine. objection. Mr. Moderator, nagsasagot na ako, Mr. Moderator. Objection, Mr. Yes, bro, Moderator. James. Yes, bro, Objection James. Ang tinatanong Okay. ko lang po, yes or no lang naman, no? Ganito Mm-mm. ang tanong ko, alin ba yung foundation ng church na tinatag ni Kristo? Only in Palestine o only in Rome? Pili ka lang. Okay. Sagot. Okay. Continue. Sagot. Mr. Moderator, before ko sasagutin ang tanong, pakiklaro nga sa kanya, Mr. Moderator, ito bang Yes. foundation na ginagamit niya sa origin ba o sa administration? Kaya Okay. nga, sabi ko nga, original na tinatag ni Kristo. Mr. Yung Moderator, tinanong ko yung, Okay. yung Origin term na daw, bro. ginagamit niya na Bro, foundation is origin a daw. broad term. Origin or sa administration? ang sabi Origin ko nga, daw, origin. Origin? Ulitin ko ulit para mag-gets. Okay, ulitin ko. Saan ba naitatag ni Kristo ang kanyang iglesia na tunay na kanyang tinatag? Origin, church, Good. body na kanyang tinatag, pananampalatayang Kristiyano, iglesia. Hmm. Only founded in Palestine o only founded in Rome? Pili ka lang. Sagot. Ito yung sagot ko. In terms of origin, doon sa Palestine. In terms of administration, doon sa Rome. 1 minute. Yan yung 1 sagot ko, minute. sir. Tapos na. Para Okay, next makapagtanong ito ng marami. Next question. Okay. So, ito yung inyo tong aklat, no? CCC. Sang-ayon ka ba dito sa CCC na babasahin ko, no? Na the only basis and foundation ay nasa Roma. Basahin ko ha. No? The great church that is here at Rome, number CC, ano to ha? CCC 834. Basahin ko. The great church that is here at Rome to be their only basis, and foundation since. Sang-ayon ka ba dyan na ang Roma, sa inyong CCC, ang inyong church, ang only basis niyan at foundation ay sa Rome? Yes or no? Sang-ayon ka hindi? Misleading ang question, Mr. Moderator. Misleading na naman. It is a fallacy of minor premise, Mr. Moderator. Okay. Fallacious ang Okay. argument, Mr. Moderator. Ang major premise, it refers to the origin of the church, not the administration. Sasagot ka lang The minor naman premise kung nga tanggap iya mo na kanya nga binasa ay nag-point doon sa administration, hindi po sa origin. Okay, Kaya so bro RJ, in what part sa kanyang binasa ang misleading, bro RJ? Yung sa CCC 836, kung hindi ako nagkakamali, yung binasa niya, 834. refers yun 834. sa administration. 834 rather. Okay, Bro, babasahin ko ha. Okay. Bro Babasahin ko, James, sir. sandali, bro RJ. Bro James, pakibasa ang 834. CCC 834, please. Buuin ko Para na lang siguro. sige, Kasi sige, bro. Sige, bro. Puro kasi sa administration eh. Basahin nga natin kung may administration pang mababasa dito. Ba naman Sige, yun? bro. Sige, bro. Basahin ko po ha, makinig po kayong lahat, no?
Sige, sige. Catechism, CCC to ha, number 834. Particular churches are fully Catholic through their communion with one of them, the Church of Rome, which precedes in charity. Presides. Church. Makinig ka? No? Hindi presides. Ay, makinig ka. For with this church, by reason of its preeminence, the whole church, that is the people everywhere, must necessarily be in accord. Indeed, from the incarnate word's descent to us, all Christian churches everywhere have held and hold the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation since. According to the Savior's promise, ano ba naman to? Sige bro, patayin. Continue bro, continue. Sige bro, according to to the Savior's promise, the gates of hell have never prevailed against here. Sang-ayon ka ba dyan na nakalagay? Okay, The sagot. great church that is here at Rome to be their only basis and foundation sin. Sang-ayon ka ba na ang Misleading only nga yung basis at binabasa mo foundation eh. ay ang Roma. Sang-ayon Misleading. ka ba sa o hindi? Misleading. Diskusyon na ako Okay, kasi misleading. ito po yung CCC. Same CCC pong hinahawakan natin, A32. CCC din Para natin. maintindihan mo yung sinasabi sa A34. Teka. Okay, Kasi okay, misleading moderator's nga time. Misleading nga. Moderator's Objection ako, time. misleading eh. Sandali bro. Bro RJ, yung tanong niya bro nasa particular sa 834 bro. Yes. Related yung question natin sa topic bro. Kailangan natin sagutin. Yes, So, pakisagot na lang bro. Ang sagot ko sir is misleading. Mr. Moderator, misleading ang question eh. Misleading ang question. Yan yung sagot ko ha. Yan yung sagot ko. Misleading ang question. Kasi kinukote niya ang 834, hindi, Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Sandali. Objection, Mr. Moderator. Objection to bro, objection. Sandali James ha, objection ito bro. Sige bro. Objection, Mr. Moderator. Kaya nga ang sagot Sige. ko is misleading. Di ba? From the beginning. Ito na. Misleading. Kasi yung 834, hindi ka makakapunta sa 834 kung hindi mo mababasa ang esensya ng sinasabi ng CCC sa 832. Kaya nga, tinitingnan ko dito eh. So, Okay, in terms sige. of administration, kasi sa 832, the Church of Christ is really present in all legitimately organized local groups of faithful. So, kaya nga, yung sinabi sa 834, it refers to the administration of the church na only at Rome. Mr. Moderator, objection. Moderator, stop. Sandali. Bigyan mo ko ng panahon. Sandali bro ha. Okay, sandali bro ha. Bro RJ. Yes, sir. Yung sagot mo na misleading, ibig sabihin ba di mo tinatanggap yung yung categorical mo? Subjectively, tanong hindi mo? ko tinatanggap. Okay. Subjectively, Klaro yan bro. Yes, sir. Okay. Sub- Klaro yan bro. sir, Meron pwede ka pang qualify. naiwan. Sige, sir. Meron ka pang naiwan. Sandali ha. Meron ka pang naiwan na 43 seconds to complete Okay. your 1 minute. Okay. Continue Sir, bro. Categorical yung tanong Yes, ko sir. po. Ulitin ko po. Categorical Yes, yung tanong ko. sandali. Moderator's time. Bro James, yung sagot niya is misleading. Kinlaro ko kung tatanggapin ba niya. Sabi niya hindi niya tatanggapin kasi misleading. Hindi niya tatanggapin. Okay. Okay, sige. 43 seconds to complete your 1 minute, bro RG. Sino? Go ahead. Okay. So, Sige po. ito po yung sagot ko. Sa question po niya na categorical, ang sabi ko is misleading. Bakit po misleading? Ginagamit niya ang 834 na hindi naman yung pag-iisip niya hindi pag-iisip ng simbahan. Mr. Moderator, tingnan mo nga yung tingnan mo Okay, nga okay, yung okay. parang Okay. nag-iisip bata na to eh. Okay. Ginabalik Okay, ko lang sa iyo. moderator's time. Moderator's time. Okay, moderator's time. Pwede ba? Okay, sandali. Rule number 5 natin, no? Religious debate ito, kaya magpakita tayo ng religious essence, no? Kaya walang atake personal, atakihin lang yung mga argumento or fallacy na nagawa natin. Ayun na ibigay natin. Okay, so balik tayo sa religious essence natin. Okay, Bro RG Sino, continue. So, ang ginagamit niya is ang 834. Hindi niya naiintindihan ang ginagamit niya. Yung major premise niya ay hindi in line with the minor premise. Kaya nga sinabi ko niya, origin. Ang sinabi dito sa 834 ay hindi po origin. Kasi
by number 832, it refers to the administration of the Catholic Church na ang central, ang foundation is ang Rome, hindi ang Palestine. Pero ang sinasabi ko rito, klaro naman yun, di ba? Ang origin from the Palestine. Then ang Okay, administration from the Next Rome. question. Ah. Next question. 5 minutes. Ulitin ko lang yung 5 tanong minutes ko. and 40 seconds. Hindi ko siya in-interrupt ha. Malino na tuloy-tuloy yung sagot niya ha. Ang tinatanong ko lang naman dito yung nakasulat. Yung nakasulat lang, pinapakonfirm ko lang kung sang-ayon ka o hindi. Ang sabi kasi dito, the great church that is here at Rome, to be their only basis and foundation. Sang-ayon ka ba dyan na the great church that here at Rome, to be their only basis and foundation? Sang-ayon ka ba dyan? Hindi. Okay, sagot. One word is enough for a wise man. Your question is going to Sang-ayon be ka ba? answered. Hindi. Answered. Sang-ayon ka ba? Hindi. Answered. Teka muna, anong sagot niya? Yes or no? Sang-ayon ba? Hindi. Answered nga. Kanina pa nga. Sinagot ko na kanina pa. Okay, Inulit ko lang moderator. tanong. Mr. Moderator, gusto ko marinig yung yes. Mr. Moderator, gusto ko yung Okay. Okay, bro RJ Sino? No. Pakiulit na lang yung sagot, bro. Pakiulit na lang yung sagot. Sir Okay. Moderator, sinagot ko na yan kanina, di ba? Misleading Okay. nga eh. Di ba? Misleading. Okay. Misleading na yung sagot eh. Moderator's Yan yung sagot time. ko, Moderator's misleading. time. Okay na, babayaan mo na sa Okay. Sige, bro. Hindi ko natatanungin kasi ayaw niya naman. Next Okay. question, bro. Next question, bro. Oh, may next question ko, no? Sige. Ito na lang. May ipapresenta. Sang-ayon po ba kayo dito sa inyong New Advent Encyclopedia na ang meaning po ng baptist ay to baptize, no? Pakita ko lang ha. Para hindi ano. I-share ko lang, no? Saglit lang ha. So ito po ay Catholic Encyclopedia, Baptist. Ang ibig sabihin daw po nito ay to baptize. Sang-ayon po ba kayo dyan na ang ibig sabihin po daw ng Baptist ay to baptize? Sang-ayon po ba kayo dyan? Yes or no? Another misleading question, Mr. Moderator. Naman. Okay. Yes. Halos lahat ng question na to puro misleading eh. Hindi natatanggap Okay. ito sa korpo kumbaga. Ang topic natin dito is Baptist Church. Hindi lang Baptist. Ang topic natin dito is about the Baptist Church. Ginamit mo ang Catholic Encyclopedia, it refers to the definition to the one whom using the rite of baptism. Hindi po yan sekta na gaya ng inaaniban nyo, kaya nga misleading. Sa moderator, di ko na siya pinapakialaman ha. Malino, nananahimik Okay. na ako ha. Okay. Ang laki ng So, respeto ko sa kanyang sagot, pero hindi niya Okay. hindi niya man lang maibigay sa akin yung ganong same na trato. Hindi Okay. niya maibigay sa akin. bro, moderator's time, bro. Misleading means hindi niya tatanggapin, no? Opo. Yan yung confirmation ko kanina sa kanya. Next Opo. question tayo, bro. Hindi naman po ako nag-interrupt. Meron- Wala naman ako interruption. Okay. Sabi ko okay po Next ako. next question tayo, bro. Next question tayo. Okay. Ito lang yung tanong ko. Ano po ba ang ano? Ano po ba ang ibig sabihin ng Baptist para sa iyo, no? Ano ba ang ibig sabihin ng Baptist para sa iyo, ha? Sige po. Mr. Moderator, hindi ito sharing, Mr. Moderator. Objection, Tinatanong ko lang sa Mr. Moderator, ano ba klaseng ano? Parang to? naubusan Okay, ko ng okay. tanong kung Ang dami ko katunggali lang ko tanong, eh. wala man lang sinagot. Ano ba naman? Okay. So moderator's time, bro RJ, bro James. Nasa ano tayo? Wala man lang sagot ni isa. Sandali ha, nasa cross-examination tayo. So naghanap lang siya ng katanungan, bro. No, anong kasagutan sa kanyang tanong. So i-grant natin yung tanong niya, bro. Okay, sige, continue, bro RJ. Pakisagot yung tanong niya kasi nasa cross-examination tayo. Sabi niya Continue, ano eh. So Brother kailangan Paul, kailangan niya ng explanation, Mr. Ang sabi Moderator. ko, umay na ako sa iyo eh. Ang Kaya tanong nga ko, eh. Okay. Kaya nga. Para Okay. sa iyo kasi kapag ako magpaliwan, sabi mo, ay, misleading niya naman. Ay, ang ano ko, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng Baptist? Para sa iyo, ano ibig sabihin? Okay. Continue, Okay, bro. sagot. Continue. Okay. Sagot. Sasagot ako. Akala ko ba, debate tayo dito. Ngayon, Sumagot parang ka, nagpapaturo ka na ngayon sa Katoliko eh. Di ba? Sumagot So, ka na. ang word na Baptist, according sa teachings ng Simbahang Katolika,
ay ginagamit ng ang terminong yan according din sa Greek Concordance, strong Greek Concordance. Ginagamit yan para sa mga taong gumagawa at nag-a-administer ng baptism. So hindi pwede lahat tatawaging baptist kasi yung terminong yan ay para lang yan sa mga taong nag-a-administer ng rite of baptism. At the same time, ang term na baptist ayon sa New Advent Encyclopedia ay hindi po yan para patungkol doon sa sektang inaaniban ninyo. Hindi po. Kasi yung sektang inaaniban ninyo ay tatag lang yan ni Hundika Swingley, tatag lang yan ni John Smith, Time. tatag lang. Time. Kaya, Next question. Mr. Next Moderator, question. Sige. Moderator ginalang ko okay. yung kanyang sagot, malinis yung Okay. kanyang sagot, tuloy-tuloy, walang interruption sa Brother James. Ngayon, Continue. ang sabi mo, Luoy ang kayo. ibig sabihin ng baptist ay nag-a-administer ng baptism. Sa makatuwid, yung mga nag-a-administer ng baptism ay matatawag na baptist. Sang-ayon ka nga, yes or no? Okay. Sagot. Basta nag-a-administer ng baptism. Yes or no? Teka. Yes or no, muna mauna, Sasagutin ko Brother yan ngayon. Sasagutin Okay. ko yan. Sasagutin ko yan. Okay. Continue. In Sige, terms of categorical bro. in terms Sige, of bro. administration, yes. In terms Yun. of administration, yes. In terms of administration, pero in terms of sect or organization ay hindi pwede. Kasi sa New Testament, sa panahon ng mga Kristiyano, wala po nakikilalang Baptist Church noon. Wala po. Wala. Invento lang yun. Sa isip lang yun. Guni-guni nyo lang yun. Hindi kita in-interrupt ha? Hindi kita in-interrupt. Okay. Moderator's time. Time remaining 1 minute and 17 seconds. Last question tayo, kapatid. Last Okay po. question. So ang sabi mo na tanggap mo na ang nag-a-administer ng baptism ay matatawag na baptist. Sabi mo yan eh. Ngayon ang tanong ko po sa inyo ganito next. Kung tanggap mo na ang nag-a-administer ng baptism ay baptist. Mr. ang Moderator, tanong ko, before I ayan ka na continue naman, ang question, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Mr. Go ahead. Moderator. Before I continue ang question, Mr. Moderator, kinaklaro ko yan na it refers to the person, not refers to the group or organization na tinatawag na Wala ka baptist. sumagot ng Yan categorical. yung ano ko, Mr. Moderator. Wala ka Kinaklaro ko okay. ngayon para yung question mo ngayon ay para hindi Okay. misleading. Sige. Okay. Continue. Alvin, kita mundok eh. Continue. Mr. Moderator, Sige bro. Moderator's time bro. Huwag na lang tayo magbanggit ng ibang tao dito bro, no? So, objection time man yun niya bro. Bro, James, last question. Continue. I-wave, ano ko na, wave ko na, Brother Pards. Wave ko na, naubos Okay. yung oras ko sa ano niya. Ano mo bro, confirm. Oo, I-confirm ko lang, bro. Wag na, Okay. i-wave ko na kasi wala Sige, na. so maraming salamat Brother RJ Sino sa pagsagot sa lahat ng katanungan ni Brother James Orenciana. At dito nagtatapos ang ating mainit na cross-examination, no? So shout out muna tayo kang Marson Olabiar, no? Teacher Fe, Aquiles Senior Ahunin, Joramil Lasino, Isaludes Miguel, Music Afterlife, kang brother, sino pa to? Ethan's Channel. So maraming salamat sa lahat ng nasa 89 channel natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat at meron tayong 108 live viewers sa ating Facebook page, no? Skincare Patugalan Kundino. Magandang gabi. Shout out kang Dimor Adam Romblon. Ninyo Christian Joseph. Sino pa to? Okay, si Benz Ramos. Dudes Putian Dunal. Okay, Renz Ike Talarok. PJ Talaban ng General Santos City. Jeffrel San Campus. Amiel Rupires de Benigracia. Magandang gabi. Wendell Bas Pastones. Baptist Church, good evening. At saka kang Fuentes RA, good evening. Okay? So, proceed tayo sa ating rebuttal na 10 minutes. Shout out pala sa ating presidente ng ACA, Association of Catholic Apologists ng Davao City, Brother Richel Lagumbay. Maayong gabi. Okay? So, Brother James Orenciana, ready na bro sa yung 10 minutes na rebuttal? Sige.
Okay, kung handa ka na, maaari ka na magsimula. Go ahead. Okay, so nakita po ninyo mga kapatid, pagka po siya nagtanong, hindi ko po siya in-interrupt, pinapalipas ko yung kanyang mahabang oras sa pagtatanong, never ko siyang pinutol-putol-putol, at nirespeto ko yung kanyang mga sagot kasi ang purpose ko noon para marinig ng mga tao sa live. Now, nung ako po ang nagtanong, inubos yung oras ko, kakaputol, kaka-interrupt, hindi pa pinatapatapos, ano na. So hindi niya maibigay sa akin ng same na trato sana. Pwede naman siya mag-object kaso nga lang ang sagot ko, categorical na nga yung sagot ko Sumagot na ako, ayaw pa rin niya. So dapat, pag nag-categorical na yung tao, pabayaan mo na. Ibigay mo na sa nanonood. Please lang. Sila nang bahala. Kasi baka mamaya may mga matututo pa dyan. Total, ikaw may alam ka na Pagbibigyan mo naman yung walang alam para makuha naman nila. Ganun lang. Binibigyan kita ng malaking respeto ko sa time mo. Hindi naman kita ginulo. Okay naman ako sa mga sagot mo. Yung nasagot mo, okay, no problem. Pero bakit di mo maibigay sa akin ng same na trato? Ba't ganun ka? No? Ngayon, ito yung aking Tinanong ko siya dito, the great church that is here at Rome. Tinanong ko lang siya kung sang-ayon ba siya sa nakalagay dito. Misleading. Binasa ko lang, pinapakonfirm ko lang kung okay ka Misleading to. Administration daw. Wala namang tinabasang administration dyan 832, 833, 833. Wala naman Tinanong ko yung encyclopedia. Sinagot ko sa encyclopedia na True Church ang Baptist Church, Anabaptist, galing sa 1st, 2nd century, 3rd century, nakita na sa New Advent Catholic Encyclopedia. Misleading, daw? Misleading nakalagay doon. Misleading yung encyclopedia. Ikaw nga gumamit ng encyclopedia. Bali natin yung mga nilatag niya. Yung mga nilatag niya kasi kanina na Encyclopedia Britannica, walang nakalagay doon na John Smith founded the all Jewish Baptist. Walang nakalagay. Si John Smith, bunga lang siya ng pangangaral ng mga apostol at pinakilala niya ng una yung sa English, yung church na tinatag ni Cristo na Baptist, pinakilala niya yan sa Swiss, sa Europe. Yung mga taga doon sa paligid niya, siya ang unang nakapagpakilala doon sa kanilang lugar, sa baryo nila, kung saan man yun. Kaya walang ting tutol doon No? Ngayon, kilim niya na Roman Catholic, founded by tapos tinanong ko sa kanya kung yung kanina, so marami siyang rejected questions mga kapatid. Parang ayaw niya ako sagutin. Parang puro daw. Expression lagi, misleading daw, binabasa lang naman natin Ngayon, nagkiklaim siya, nagbasa siya ng history. Tapos, di man lang niya nabasa sa Biblia, yung kanyang Roman Catholicos isang talata, ako nabasa ko sa mga Ibang Testament, di masagot na baptist ang meaning, naiinis, kasi comment ko lang daw yun, pinasa ko na nga na yun ang definition. Di matanggap. Pakita po natin na claim lang po nila, Actually, umamin naman siya kanina na oo, only foundation ng Rome. Ngayon dito po tayo sa kanilang sa kanila din mismong sa kanila din mismong website na nagki-claim lang. So yung mga tradition nila ginawa, kailan na po sinulat yan? 19th century na po yan. Ngayon dito tayo sa kanilang yung kanilang history daw kuno, referensya daw kuno. Sabi dito sa kanilang Catholic Come Home, i-screen share ko lang. Claim lang nila yan mga kapatid na Baptist, may nakikinig dyan. Claim lang nila yan, mga Katoliko, claim lang ninyo yan. Babasa kayo sa standard ninyo, claim lang pala ninyo. Tapos hindi nyo naman mabasa sa Biblia. Pag kami nagpatuloy, may babasa bang Ibang Testament, hindi mo matanggap. Nabasa na nga doon. Ang sabi dito, mamaya expect natin, guguluhin niyo yung aking sagot. Expected na natin yan, i-interrupt, ubusin yung oras ko. Alam na natin yan kapatid. Ngayon, dito sa kanilang church nila, website, the church and the papacy. The Catholic Church is the only church today that can claim to be the one church founded by, kita ninyo? Yung kanilang mga Encyclopedia Britannica binabasa na modern na kailan lang sinulat, abay, patungkol lang pala yan sa kanilang claim. In-insert nila na ipalagay nila doon sa mga article na yun. Claim to be the one true church. Claim lang ninyo yan. Hindi naman kayo talaga.
Wala ka nga nabasa kanina sa talata, magkadikit, Roman Katolikos ang talata eh. Sa Greek, original Greek eh. Wala eh. Ako lang nakabasa, Soma Baptistemen. Soma Church, ang meaning. Ibaptistemen, baptist. Claim lang po nila yan mga kapatid. 5 minutes. 5 minutes. Nakakalungkot, no? Babasa-basa ng standard encyclopedia. At the end of the day, sila na mismo aamin, claim lang. Paano kayo, claim lang kayo? Tutulan mo yan, Catholic website ninyo yan. Hindi naman sa amin galing yan eh. Ngayon, dito sa kanilang Merriam-Webster, Merriam-Webster reference. Sabi niya, peke yung Merriam-Webster, BN ano. Dito po sa Merriam-Webster, ang Roman Catholic, define po siya under ho ng Pope. Tingnan natin ha. Under ho ng Pope. Tingnan natin. Kasi ako, din ako magtitindig kanina, natindig na, hindi naman natanggap mo. Useless lang yata ng ating hindi naman niya tatanggapin. Ngayon, Roman Catholic tayo. Umamin naman siya kanina na Baptist, yes, nakalagay dyan. Tapos only foundation lang doon nila Rome. Ayun. Salamat po sa pag-amin. Ito po Roman Catholic, no? Definition of Roman Catholic relating to Christian Church, having hierarchy of priest, bishop, under the Pope, no, liturgy centered in the veneration, nakasentro daw sa Mass, veneration of Virgin Mary, and saints, clerical celibacy, body of dogma, including substantiation and papal infallibility. Kailan lang ginamit? Ayan, 1581. 1581 lang ginamit ang Katolikos. Ang Baptist, nasa Biblia na, i-baptistemen. So may baptistemen, baptistes. Sa kanila, kailan lang? 1581. So under daw ho sila ng Pope. Yung pag binasa po natin sa original Greek ang Biblia, maski sa kanila Vaticanus na text. Wala pong yung pong church ng Biblia hindi po under ng Pope. Wala po kayong mababasa letra por letra sa Greek. Under ng Pope ang New Testament Church. No? Sila po ay may kanya-kanyang pagpapasya. Tingnan natin ha. Ibabasahin lang tayong talata sa Biblia. Yan. Sa Romans 14:5, ano bang katangian ng church sa Biblia? Mayroon po silang self-government, di po sila under ng Roman Catholic po. Hindi yan ang true church, mga kapatid. Niwala kayo dyan. Hindi. Ito po, Romans 15:5, one estimate, one day above another estimate, hindi alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. May kanya-kanyang persuasion ng mga churches. Hindi sila ina-under ng isang tao. Yun ang Biblia, yun ang church sa Biblia. Tayo Last mga 2 Baptist, minutes. may mga locals po tayo, wala tayong under tayo ng Pope. Last 2 minutes. Ang head po sa Biblia si Kristo. No? Sa kanila, Pope ang nag-a-under. Sa Biblia si Kristo. Yan ha, malinaw yan ha. Kaya hindi sila mga kapatid ng true church. Claim lang nila yung mga mababasa ninyo sa mga standard nila. Claim lang nila yan. Sila na mismo umamin, claim lang nila. Paniwalaan nyo yan. No? Kaya malinaw po, natindig natin, hindi sila. Babasa siya sa mga standard na claim lang pala nila, pero hindi naman niya mababasa sa Biblia isang talata magkadikit. Roman Ecclesia, Roman Catholicos. Wala po. Mamaya, di na niya mababasa yan. Niwala kayo sa akin, guys. Sa atin mababasa natin, Soma, Church, Baptistemen, Baptist. Hindi niya matutulan yan. No? So dito lang siguro yung aking presentation. Bro, meron ka pang 1 minute and 5 seconds. I-wave mo na. Okay na, okay. Wave ko na. Okay, maraming salamat kapatid na James, na isang Baptist apologist, sa iyong 10 minutes na rebuttal. So ngayon, proceed na naman tayo sa counterpart niya na magbibigay ng kanyang 10 minutes na rebuttal from the LCA. Brother RJ, ready ka na? Yes, sir. Okay, so dahil ready ka na, yung 10 minutes natin ay magsisimula kapag nagsasalita ka. Go ahead. Okay, maraming salamat po, Sir Roland Pards at sa aking challenger. Actually, naaawa ako sa naaawa ko Tanong ka na. sa challenger natin. Tanong. Lang ako. Di tanong, kasi tanong eh. Nalipong Bro, naman. sadali bro. Bro, magre-rebat pa siya bro. Re-rebat pa siya, rebuttal pa. After nito, Rebuttal ba? cross-examination. Okay. Okay, sige, Go ahead, sige. go ahead.
Nalipong. Nasanay lang ako doon sa Okay. DevCon. Nasanay lang ako sa DevCon. Kasi sa DevCon kasi tanungan sagutan agad. Eh. No, sige, ito. Sige, presenta ka na. Mr. Moderator, bigyan kita ng- kung pwede ibalik yung time ko, Mr. Moderator. Okay. Sige. Continue. Okay, naaawa ako dito sa sa challenger ko, sa katunggali ko kasi instead of magprepresent siya ng mga argumento, mga standard na referensya, so ang ginagawa niya, maraming violation sa logic. Pinaka number 1, violation niya, fallacy of argumentum ad misericordium. Ano po ba yung fallacy of argumentum ad misericordium? Wala nang magawa sa argumento, nagmamakaawa na lang na pagbigyan mo naman ako. Dapat ganito, ganyan. Kanina, pinagbigyan kita kanina. Ngayon, hindi mo ako pinagbigyan. Debate ito, hindi ito sharing. So, ang pag-o-object natin dito is in line always with the logic. Ang ibig sabihin is the art of correct thinking and correct reasoning. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, always misleading yung mga tanong mo eh. Kasi puro yung conclusion mo, yung mga ginagawa mong argumento ay hindi in line with the correct reasoning and correct thinking. Kaya nga maraming violation ka ang ginagawa. Number 2, nakakommit siya ng fallacy of suppressing the facts. Meron tayong nilatag na mga referensya, standard na referensya na nagpapatunay na ang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo ay ang simbahan Katolika, Apostolika, Romana. Tapos anong ginawa niya? Instead of gigibain niya, winavy yung argumento, hindi niya giniba yung mga standard reference kasi alam niya na hindi niya matututulan ito. Number 2, paragraph A. Sabi pa niya, nag-claim man daw tayo ng mga Katoliko. Hindi po, hindi lang kami nag-claim, kundi piniproibahan din namin, di ba, yung introduction kanina, claiming and proving are two different things. Nag-claim nga kayo. Kayo nga, nag-claim din, di ba? Pero ang sa amin lang, nandito sa amin yung titulo. Ang sa inyo, mga squatter kayo eh. Hindi kayo totoong iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Ini-squat nyo yung nakasulat sa Biblia. Kahit na walang pangalan, binibigyan o nilalagyan nyo ng pangalan. So yan po. Number 3, ang ginagawa ng ating kaibigan from the Baptist Apologist, nagko-quote siya ng mga aklat, tapos yung conclusion niya ay hindi naman in line with the sense sa kanyang binasa. Kaya nga nakakommit na naman siya ng fallacy of non sequitur. Ang ibig sabihin, it does not follow. For example, kinote niya ang 834. Yung CCC 834. Sabi ko, administration yan. Basahin mo yung 832, 833, and 834. Maiintindihan mo na ang ibig sabihin ng Catholic Catechism na sinabi ng katekismo ay yung administration ng simbahan Katolika na only in Rome lang ang office. So yan yung sinabi ko kanina, misleading kasi yung major premise mo, another violation na naman sa logic, it is a fallacy of minor premise kasi yung major premise mo is hindi in line na sa ginagamit mo sa minor premise. So ang major premise mo, it is an origin. Tapos ang binabasa mo sa minor premise is yung administration. Di ba misleading yun? So kaya nga, sinabi ko kanina, yung mga katanungan mo, halos lahat, puro misleading. Ang ibig sabihin, nagsisinungaling ka. O kung si Bisaya pa, giilad minimo. O. So, dapat sa argumento, pag debate, Mr. James, pag debate, kailangan prepare ka for the use of logic. Pag hindi mo yan ma-prepare, ibig sabihin, yung mga tanong mo at argumento mo ay hindi yan makakalusot gayang nangyari ngayon. Ngayon, kinote mo ang encyclopedia.com. Sinabi ro na ginagamit nyo lang yan sa first 16th century. Before 16th century, wala pang sektang Baptist. Ginamit nyo ang 3rd to 4th century na merong Anabaptist. Hindi kayo kasali doon kasi yung founder ng Anabaptist ay sila Donatus. Archbishop yun, Bishop Katoliko yun. Kaya nga, merong schism ang nangyari kasi hindi na tinatanggap na valid ang bautismo ng mga taong mga erehe. So, merong rebaptism, kaya tinawag na Anabaptist, pero hindi yung sekta na gaya ninyo. Kaya nga sabi ko, misleading. Panglima, sabi niya, meron daw all Jewish Baptist. Saan mo ba yung mababasa? Ha? Nag-iimbento na nga kayo eh. Dapat ayus-ayusin niyo yung mga imbentong gawa ninyo ng mga argumento kasi hindi yan makakalusot dito. Wala yan sa binabasihan natin. Ngayon, sabi mo, marami daw rejected question. Yes. Nire-reject ko yung question kasi ang sinusunod ko ang lohika. Hindi ako tumatanggap ng isang katanungan na puro palasyos. Alam mo ba anong ibig sabihin ng palasyos? Ang term fallacy is from the Latin word fallio. Ang ibig sabihin ay
deceptive argument. Sa Bisaya pa ilad. Deception. Approaching 5? Approaching 5? Sino po ba ang ama ng deception? Yang, di ba? St. John chapter 8 verse 44, ang diablo. So hindi ako maniniwala o hindi ako naniniwala na ikaw ang anak ngayon. Kaya nga, di ba sinabi ko, always ang tanong mo, deception, fallacious, misleading. Kasi yung mga tanong mo ay hindi matatanggap sa mga taong alam ang correct thinking and correct reasoning. Kasi, di ba, sabi ko kanina, dapat gagamit tayo ng lohika. Sabi mo naman kanina, hindi mababasa yung Roman Catholic Church sa Biblia. Katuruan nyo yan, sula escritura, hindi namin yan katuruan. Pangalawa, it is a fallacy of suppressing the facts. Meron na nakalatag ng mga ebidensya kahit hindi nakasulat letra por letra, pero ang ibig sabihin at nature ng simbahan na ito ay nandito sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di ba? Hindi mo tinututulan yung mga references na nilatag ko. So, ibig sabihin, implied, tinatanggap mo yung mga standard references na nilatag ko. For example, Encyclopedia International, Encyclopedia Britannica, hindi mo niya matutulan kasi yung mga aklat na yan ay hindi yan galing sa Katoliko, kundi aklat yan ng mga ebidensya, conclusion ng mga ebidensya na nahanap at nag-gathered ng mga historians. Ibig bang sabihin, mas may alam pa kayo kaysa sa mga historians? So, ibig sabihin, kung hindi mo yan tatanggapin ang mga aklat na nagsasabi ng totoo, so ibig sabihin, nakakakomit ka ng fallacy of suppressing the facts. Then, pangwalong argumento, sinabi niya, mababasa daw po sa Biblia, yung Baptist, kanina ko pa hinanap yan eh. Diba? Ang kinote mo, ang 1 Corinthians chapter 12, verse 13, hindi naman sinabi ni San Pablo dyan na ito ang pangalan ng iglesia sa tatag ng Panginoon. Tapos, yung Soma, He Baptistemen, ang ibig sabihin nun ay hindi po yan proper name or title. It is a common name or common noun. So saan ka ba nakakakita ng isang common noun na pwedeng gagawin na title? Di ba? You're grammatically wrong. So it is a fallacy of amphibology. So marami ka ng mga fallacy argument na ginagawa ngayon. So ibig sabihin, intentional na yung pagkasinungaling dito. Huwag ka magsinungaling. Kaya nga, tinitingnan natin yung mga argumento mo eh. Kaya nga always ako nag-o-object kasi alam ko na deception ang ginagawa mo dito. Nagdi-deceive ka. Pangsiyam, sabi mo, claim lang namin ito. Yes, lahat tayo, meron tayong karapatan mag-claim. Pero, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika lamang ang nakabibigay ng kanyang titulo na ayon sa kasaysayan. Sabi ng Salmo, kailangan magbasa tayo ng kasaysayan. Sabi ng kasaysayan, hindi yan sa Katoliko ha. It is a standard book. Sabi ng kasaysayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ka ba natututol? Are you a scholar? Historian ka ba? Hindi po. Kaya nga merong standard reference para ako at ikaw tayo kahit hindi ka naniniwala, hindi mawawala ang katotohanan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Tapos, last 2 minutes. Naubusan ka na ng argumento. Instead of mag-focus ka doon sa foundation of the church, pumupunta ka doon sa administration ng Santo Papa. Mag-create tayo ng ibang topic for that the leadership of the church. So ibig sabihin, naubusan ka na ng argumento, naubusan ka na nga ng tanong kanina eh. Di ba? Pangalawang beses na 'yun eh. Pangalawang beses na naubos yung tanong mo, hindi ka na marunong magtanong. Instead of magtatanong ka ng categorical, nagtatanong ka na bakit ganito, ano bang ibig sabihin nito? Nagpapaturo ka na sa akin ngayon eh. Kala ko ba, parang, di ba, sabi mo, marunong ka bang makikidebate? Ngayon, tingnan nyo. Di ba? Simpleng rules lang ng correct thinking and correct reasoning, hindi pa ninyo masunod. Kaya ka hindi nakakalusot yung mga ano ninyo. Hindi nakakalusot yung mga argumento ninyo kasi sa correct thinking and correct reasoning, yung mga argumento ninyo ay puro lang panlilin lang. Kasi po, yung Baptist Church ay ang iglesyang tatag lang po yan ng tao. Kayo ang nagkiklaim lang, wala kayong ebidensya. Kaya nga, tingnan nyo. Diba? Palagi ka nagbabasa, St. Mark, chapter 16, verse 16, 1 Corinthians, chapter 12, verse 13. Ay, amin yan! Bagapon yung namoy. Hindi po. Kayo lang ang nag-claim, wala kayong prueba. Kaya nga, ang prueba ninyo, concordance, opinion po yun. Pre-interpretation po yung nandun sa concordance, pero ang binabasa ko rito ay final
facts. Pag sinabing facts, hindi po yan opinion. Pag sinabing opinion, anytime pwede yan magbabago, anytime pwede mo yang i-object. Pero pag sinabi natin facts, hindi mo yan ma-object. Kaya nga yan yung ginagawa mo rito. Instead na tutulan mo yung mga argumento at mga ebidensyang inilatag ko rito, hindi mo tinutulan, gumagawa ka ng ibang topic, ibang argumento kasi alam mo na hindi mo ito matututulan. Kasi alam mo, Okay, ayon sa nakasulat, yung Iglesia Bautista ay hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Okay, at tumingog na ang ating may huwagang orasan.